ang araw ay tahimik at mapayapa, tila karaniwang linggo sa bayan ng Balangiga. Naririnig ang mga kampana ng simbahan na tumutunog. Ang mga kalalakihan ng bayan ay nagtipon, nakasuot ng barot saya, tila mga babae na magsisimba. Handa na ba kayo? Sa hudyat ng kampana, itaas ang mga itak. Oo, tenyente. Sa ngalan ng bayan, handa kaming lumaban. Biglang tumunog ang malakas na kampana mula sa tore ng simbahan. Ngayon na! Para sa ating kalayaan! Nagsimula ang pag-atake. Biglang hinugot ng mga kalalakihan ang kanilang mga itak at bolos. Nagsimula silang umatake sa mga sundalong Amerikano na nasa paligid ng simbahan. Nabigla ang mga Amerikano. Sigawan, ingay ng armas at kalampagan ng mga bakal ang maririnig sa buong paligid. Ilang araw pagkatapos ng pag-atake, dumating ang mga sundalong Amerikano na pinamumunuan ni General Jacob Smith. Ang utos ay malupit at walang habag. Patayin lahat ng mga lalaking may edad 10 pataas. Gawin ninyong howling wilderness ang buong Samar. Ang mga tahanan ay sinunog. Ang mga kalalakihan at bata ay pinatay. Ang bayan ng Balangiga, na minsang puno ng buhay, ngayon ay tila isang libingan. Habang nasusunog ang mga bahay, naririnig pa rin ang kampana ng simbahan, tila nagpapaalam sa mga kaluluwa ng mga nasawi. Hindi tayo mabubura ng kasaysayan. Ang ating laban ay hindi matatapos dito. Darating ang araw na makakamit din natin ang kalayaan. Sa huling tunog ng kampana, kinuha ng mga sundalong Amerikano ang mga kampana ng Balangiga bilang tropeyo ng digmaan. Ngunit ang mga kampanang iyon ay magiging simbolo ng kabayanihan ng mga taga-Balangiga. Lumipas na ang mahigit 100 taon. Isang eroplano ang lumapag sa Pilipinas. Ang mga kampana ng Balangiga ay bumalik na sa kanilang bayan. Narito na muli ang inyong mga kampana, isang patunay na hindi kailanman malilimutan ang inyong sakripisyo. Naririnig ang kampana sa muling pagtunog nito sa bayan, isang tunog ng paggunita at pagkilala sa mga bayani ng Balangiga. Itinatampok sa maikling kwentong ito ang katapangan, pagkawala at kalaunan ay pagtubos na nakatali sa Balangiga Massacre at sa pagbabalik ng mga kampana.